Lord. Hallelujah. Glory to God. Ang kabutihan ng Diyos, ang ganda loob ng Panginoon ay patuloy po. Hallelujah. Nalalasap natin. Hallelujah. Ano man po mga kamalian natin, ang Diyos pa rin ang nagpapatawad. Hallelujah. Praise God. For all have seen and come short of the glory of God according to Romans chapter 3 verse 23. Kaya ang Diyos ay nagpapahinood po sa atin. Ang nais po ng Diyos na tayo po ay maligtas at kaya po ang Diyos ay mahaba kanyang pagpahinood po sa atin upang po tayong alapit po sa Kanya. Sapagkat po ang Diyos ay hindi nagpapahinood ay hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon. Salamat po sa Panginoon. Nandyan ang pagmamahal ng Diyos at nandyan po tayo na hinuhubog ng ating Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. We are going to perfection. Praise God. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. 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 Glory to God. Before we'll go further, mayroon bang mga prayer request dyan? Bibigyan natin ng daan. Kung mayroon pong prayer request. At kung wala na pong prayer request, tayo po ay magpatuloy na po sa ating pong mensahe po. Ang ating pong mensahe ngayon ay blessings and curses. Blessing and curses. Ang pagpapala at ang sumpa. Kung ayaw natin ang pagpapala, tanggapin natin ang sumpa. Kung ayaw natin ang sumpa, tatanggapin natin ang pagpapala. Di ba? Amen? Hallelujah! Sabi po sa banal na kasulatan, sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, ang sinasabi, I call heaven and earth to record this day against you. Tinawag ng Panginoon ang langit at lupa bilang tala sa araw na ito, laban sa atin. That I have set before you life and death. Naglagay ako sa inyo, buhay man at kamatayan. Blessing and cursing. Pagpapala ba at sumpa. Therefore, choose life. Kaya, piliin natin ang buhay. That both thou and thy seed may live. Upang ikaw at ang iyong mga lahi, ang iyong mga anak, ang iyong pamilya ay mabubuhay. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin po sa Panginoon, mapagpalang Ama, Diyos na mahimala at makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, magbindisyon po, Panginoon, sa bawat isa. Ang mensahe nito po, Panginoon, Lord. O God, mabigat man, mayroong pagpapala po, Panginoon. O God, kung ayaw ang pagpapala ng tao, ay tinatanggap ang sumpa. Kaya't ang ayaw ng sumpa, nais namin ang pagpapala, sapagkat yan po ay buhay. Dahil ko po, Panginoon, abutin mo ang bawat isa. O God, pagalingin mo ang bawat isa sa amin po, Panginoon. Puspusin mo ng iyong biyaya. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu Santo po, Panginoon. Upang ikaw ang siyang makikita po, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw lamang makabigay ng kaligayahan, kasiyahan sa aming kaluluwa. You're the one who give peace and happiness and joy with the power of the Holy Spirit po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat po sa iyong kagandang loob. Salamat po sa iyong pagpahinood sa amin upang makarating kami sa iyong biyaya na mayroon pong hallelujah pagpapala, hindi sumpa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandang loob, Panginoon. Purihin ka at nawalatin ka, Panginoon. Sawayin mo, Panginoon, na gawa ng Diablo. Sawayin mo, gawa ng demonyo. Sawayin mo, mahadlang mga sa kamalman. Sawayin puso sa aming isipan. Sa pangalan mo, Panginoon Isus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, oh God, compare by the blood of Jesus upon us. In Jesus' name, in Jesus' name, amen, in Jesus' name, amen. Praise God. Kamayan mo ating katabi, sabihin mo, pagpapala o sumpa? Pagpapala ba o kaya sumpa? Natural, gusto natin pagpapala, di ba? Amen ba? Amen? Palapanan din ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Ang pagpapala ng Diyos, iginagawad niya sa atin. Ang sumpa ay ginagawad niya rin.
Nakakalungkot kung tayo po ay sumpain ng Diyos. Nakakasaya kung pinagpapala tayo ng Diyos. Hindi tayo po natutuwa kapag sinumpa tayo ng Diyos. Sino ba natutuwa kapag sinumpa ka? Malulungkot tayo. Pero nais po ng ating Panginoon na ating pong itutuwid ang ating pong buhay habang may pagkakataon pa. Sapagkat kung hindi natin itutuwid ang ating pong sarili at ang ating buhay, darating po ang sumpa. Kaya, ang babala ng ating Panginoon ay ibinibigay po sa atin saan ang ating pong nais sa ating buhay. Pagpapala ba o kaya sumpa? Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, aking pong basahin po sa Tagalog na mababang pagkasalin, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon lahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan o ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang iyong lahi ay mabubuhay ng matagal, mabubuhay ng matagal. Piliin natin ang buhay para tayo mabuhay ng matagal na gagamitin ka ng Diyos. Purihin mo ang Diyos, paglikuran mo ang Diyos, papasalamatan mo ang Diyos, makatulong ka sa iyong kapwa, makatulong ka sa iyong mga komunidad. At ayan po ang hangad po ng Panginoon na maabot natin ang hindi pa natin naabot dahil ayaw po ng Panginoon na maging stagnant po tayo. Ayaw po ng Panginoon wala tayong accomplishment. Ayaw po ng Panginoon na tayo walang ginagawa sa Kanyang kaharian. Amen ba? The blessings and curses, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya, nilagay ko sa caption, may dalawang bundok. Ang bundok na Gerizim at ang bundok ng Ibal. Ang bundok ng Gerizim ay magkaharap lang sila. Ay pinagpapalang bundok. Pinagpapalang bundok. At itong bundok ng Ibal ay sa dalawa po kalagayan ng kanyang buhay. Sa left side, pinagpapala. Titingnan mo, sa left side, pinagpapala. At sa right side, kalbo. Walang nabubuhay na halaman. Patay. Yan po. Bakit namatay? Bakit nakalbo? Walang tinutubuan na halaman. Dahil po, mayroong dahilan. Mayroong dahilan niya. Dahil sa kagawan po ng sangkatawan na pinabayaan nila ang kanilang lupain. Alam niyo po, kung titignan mo dito sa atin po sa Pilipinas, nung pumunta ko sa Cotabato, dito sa kabilang Cotabato, ay tigang na tigang. Sa kabilang Cotabato, ay masagana at pinagpapala, matamo, green pasture. Bakit kaya? Dahil po sa kasalanan po. Kaya, hindi natin masisisi ang Diyos bakit nakalbo ang bundok, bakit nasira ang mga natural resources dahil po sa kagawa ng tao. Kaya, ang sabi ng Panginoon, pinagpapala niya ang mga tao matuwid, masipag, karapat-dapat, at hindi pabaya, hindi sinisira ang mga gawa ng Diyos. Ngunit, sinusumpa niya ang mga pabaya, hindi po naagapan ang mga nilalang ng Panginoon, ginawa ng Panginoon. Kaya nakalagay, pagpapala ba o kaya mga sumpa. Magkaharap lang sila. Para nakakalungkot kapag nakita mo ang bundok ng isa ay kalbo. Dito naman
naman sa kabila ay pinagpapala, madamo, malabo, maraming halaman. Kahit sa kabila niya, nagkatabi lang sila. Nakalbuang ang kabila, katabi lang. Dito naman ay maganda. Bakit kaya? Dahil po sa kasalanan. Yan ang nangyari po sa Cotabato. Gira na gira pa lang sila, away na away. Kaya nagkasira ang mga damo, nagkasira ang mga halaman, nagkasira ang mga estragadura at mga resources dahil po sa kasalanan ng tao. Dahil naggira-gira, away na away. Gusto ba ng Panginoon mag-away na away ang tao? Hindi po. Gusto ng Panginoon kapayapaan. Gusto ng Panginoon kaayusan. Kaya, hanggang po ng ating Panginoon mabulat ay sa katotohanan, napipiliin natin ang pagpapala, hindi ang salot. Sapagkat hindi natin masisisi ang Diyos. Inilagay ng Panginoon, inalatag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay para sa ating kabutihan. Amen. God created everything is very good. Sabi niya, mula pa sa Genesis chapter 1, nilalang ng Diyos ang lahat ay mabuti. Kahit pa sa Ecclesiastes chapter 3, ang lahat ay may kapanahunan. But God created everything is good. Nilalang ng Panginoon lahat ng mga bagay mabuti. Huwag mo sisihin ng Diyos. Kaya kung naging masama kayo, baka sisihin niyo si Pastor, bakit tinuturo siguro ni Pastor masama? Hello? Ang Diyos ginawa niya para mabuti lahat. Baka naman sisihin mo sa Diyos. Bakit nagganito? Bakit ganyan? Kaya kung minsan, kung ano nagkamali na nga, kung ang kamali na nga ng isa, sinisisi ko sa isa. Parang nila, sinasabi, nagkaroon ng nagkaroon ng himno, kasalanan ng presidente. Nagkaroon ng Pacquiao, kasalanan ng presidente. Nagkaroon ng Dilopio, kasalanan ng presidente. Anong pakialaman nga? Anong kasalanan ng presidente? Kaya, nasa atin po ang pagtitili. Nasa atin po ang pagpapasya kung paano ano pagbuti sa ating buhay. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hindi kasalanan ng Diyos. Kundi kasalanan natin yan. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 3 verse 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya may po ng Panginoon na huwag tayong mahiwalay po sa Kanya. Hallelujah! Kailangan nakakabit palagi tayo sa Kanya dahil siya naman ang buhay, siya naman ang puno. At kung huwiwalay tayo ay ang mangyayari po sa atin, malalanta at malalagas at mamatay. Kaya nga, ang sanga kapag hindi nakadugtong sa puno, malalanta at mamatay. Kaya kailangan natin nakadugtong lagi tayo sa Diyos. Nakadugtong tayo sa Diyos na buhay. Walang iba si Jesus Christ. Hindi bato, hindi tao, kundi siyang Diyos na hallelujah, puno ng pagmamahal. Nagkatawang tao siya para mabayuboy sa krus para tubos tayo sa ating mga kasalanan sa Kanyang banal na dugo. Dahil walang perfect na dugo liban sa Kanya. Walang banal na dugo dahil sa Kanya. Kaya salamat po sa Kanya. Salamat po sa Kanya. Salamat po sa Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Bibigyan niya tayo ng pagpapala sa halip na sinumpa tayo dahil po sa kasalanan. Amen? Dahil po sa kasalanan. If we will go back in Garden of Eden, sa caption nakikita niya. Nais ko magkaroon ng caption para mabuksan ang ating kaunawaan. In Genesis chapter 3 verse 17, ang sabi, and to Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree which I command thee, dahil pinakinggan mo ang busis ng iyong asawa at kinain mo ang punong kahoy na iniutos ko sa inyo, na saying, thou shalt not eat of it, huwag mong kakainin, huwag niyong kakainin. Dahil kung kakainin nyo, curse is the ground. Dahil kinain, curse is the ground. Sumpa! Kaya yun po, ang napala ng tao, hanggang ngayon, sumpa.
nasumpa ang lupa na kalbo. Iba naman na nababaha dahil pinagpuputol ang kami na kalbo, mga kabundukan. Huwag natin sisihin bakit nagkaroon ng baha. Huwag natin sisihin na kalbo dahil po sa dahil po sa kasalanan ng tao. Kaya ang sabi niyan, and sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. Dahil sa paglaba, dahil sa kasalanan, nasumpa ang lupa. Hindi lamang nasumpa ang lupa, ay kalungkutan ang kakainin natin habang tayo ay nabubuhay. Ano sinabi dyan? Kalungkutan. Sorrow thou shalt eat of it. Kalungkutan, kahabisan, hapdian, kirot. Dahil po sa kasalanan. Sisihin mo ba ang Diyos? Hindi po. Dahil nilabag. Sabi po ng Panginoon, huwag niyong kakainin. Yan ang dahilan. Hindi ba malaman? Nakikita mo. Nung una ay hindi na kailangan arugin, hindi na kailangan dadama, hindi mo tanggalin ng mga damo, mga tinik, dahil po, dahil sa sumpa. Ang lupa, kinakailangan mo tanggalin ng mga damo. Tanggalin, hindi lang mga damo, tanggalin mo mga tinik. Kaya nga sabi ng Panginoon, dahil galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. Dahil sa kasalanan ng ginawa mo. Nung una, ay gusto ng Panginoon mamuhay po ng immortal ang tao. Dahil sa kasalanan, ang tao may kamatayan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, for one man's sin, death passes to all men. Sa isang tao nagkasala, ang lahat ay makaranas ng kamatayan. Ngayon, hindi po gusto ng Panginoon na mamatay po tayo. Gusto po ng Panginoon mabuhay po tayo. May hallelujah. Kaya kung gusto natin ang buhay, pipiliin natin ang buhay. Pipiliin natin ang pagpapala. Kung gusto natin ang pagpapala, sundin natin ang pinag-uutos ng Panginoon. Susundin natin ang tutol ng Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti. Sundin natin ang kanyang mga payo. Amen. Hindi po kalooban ng Panginoon na sakitin po tayo. Hindi po kalooban ng Panginoon na matay tayo. Ang kalooban ng Panginoon na ma-restore tayo, may balik tayo sa buhay na walang hanggan. May balik tayo sa immortality. Ibig sabihin na walang kamatayan. Pwede ba na hindi tayo mamatay? O, pwede ba hindi tayo mamatay? Eh dahil sa kasalanan, mamatay tayo. Well, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya kanyang bugtong anak. Ibinigay niya kanyang dugo. Dahil sa kanyang banal na dugo, ay maidugtong ulit tayo. Dahil sa kanyang banal na dugo, papatawad ang ating kasalanan. Dahil sa banal na dugo ng Panginoon, papagaling po tayo. Dahil sa banal na dugo ng Panginoon, bibigyan tayo ng buhay niya. Kaya tanggapin natin ang dugo ng Panginoon na nagbigay buhay, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng pagbabalik loob sa Panginoon. Hallelujah! Hanggang ngayon ang dugo ng Panginoon available through the name of Jesus Christ. Hallelujah! Kung ating pagsisihan ang ating mga kamalian sa Amen. Kaya, hindi po kasalanan ng Panginoon na mamatay ang tao. Kasalanan po ng tao. Kaya kung mayroong kalamidad, hindi kasalanan ng Diyos. Kung may kalamidad, hindi kasalanan ng Presidente. Kasalanan ng tao. Hanggang ngayon na. Nagkaroon pa ng diskusyon tungkol po sa flood control. Pag-flood control at saka plan, budget na saan pumunta. Dahil po sa kasalanan ng tao. Ngayon po, ayaw po ng Panginoon mapapahamak po tayo. Gusto po ng Panginoon tanggapin natin ang pagpapala. Gusto ng Panginoon tanggapin natin ang biyaya. Gusto ng Panginoon tanggapin natin ang buhay. Huwag ang sumpa. Ang ating ideklara. Ating sasabihin. Hallelujah. Ating ikumpisal. Gusto ko po Panginoon pagpapala. Ayaw ko sumpa.
sumusunod ako sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa akin mga kamalian habang may pagkataon pa. Magbalik loob ko tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Yan po. Okay? Ang pagpapala ay nandyan. Ang sabi ng Panginoon, pagpapala kung ikaw ay susunod. Sumpa. Hallelujah. O, ano yan? Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Ay mayroon tayong mga bisita. Ano yun? Praise God. Salamat po sa Panginoon. Sige, at ito yung acknowledge sila, praise God, na yung mga, may Muslim po tayo na mga dumadalo rito, praise God, purihin natin ang ating Panginoon. I acknowledge your presence ni Sarah Pamolina Ramon, praise God. At sa kasihanan, Ramon, Osman. So, ating pong babatiin sila. Ano muna tayo ng intermission po. Hinabi ko, mataw ka na ba sila sa mo? Sa ako na ba ito? So, invited ni Yan. Sino si Yan? Tama ko na ba ito? Invite pala ni Yan. Pwede na Panginoon. Ipinin mo. Okay. Bless kayo. Babatiin mo natin siya. Para sa intermission po. Para po tayo ay matutuwa ang Panginoon. Okay, babatiin natin ang awit na pagbabati na huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Praise God. Hallelujah. Babatiin natin ang awit sa Panginoon. Huwag kang magtataka. Amen. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay naririto. Delphine Mohor at si Sarah Pamolina Ramon at saka si Hanon Osman. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Panginoon, bless niyo po, Panginoon Lord. Hallelujah, ang kaluluwang ito in the name of Jesus Christ. Igawad mo sa kanilang bendisyon in the name of Jesus Christ. Give Panginoon wisdom and knowledge. Give din Panginoon understanding about the scripture, Panginoon, at tanggapin nila, Panginoon, ang kaligtasan sa iyo lamang, Panginoon Isus. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang daan katotohanan ng buhay in the name of Jesus Christ. So let us have God bless our visitors. Amen and amen. Praise God. Puri ng Panginoon. At magkapunan tayo at pagpamanin natin ang biglang intervention dahil po sa ating pong hindi po natin pong pabayaan na wala pong pagbabati sa ating pong bisita. Okay, ang ating pong sunod po na paalaala at pangaral sa salita ng Panginoon, ang sintoma ng mga sumpa. Kung may pagpapala, may mga sintom.
Ayon po sa Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 68. There are just a few symptoms of curses listed. Ang kahirapan ay simptoma po ng sumpa. Kahirapan. Hindi gusto po ng Panginoon na manatili tayo sa kahirapan. Kaya nga siya ay nagpakahirap upang tayo guminawa. Amen ba? In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi niya, the grace of God give us, our Lord Jesus Christ, though He is rich, became poor, through His poverty, we became rich. Siya ay nagpakahirap, na bagamat siya ay mayaman, nagpakahirap, sa pamagitan ng kanyang kahirapan, tayo guminawa. Amen ba? Tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Pagpapalain ng Panginoon. Kaya kalooban po ng Diyos na pagpapalain tayo niya. Kalooban ng Panginoon, guminawa tayo. Kalooban ng Diyos na pagpapalain ka, payamanan ka ng Panginoon. Diba? Amen! Hallelujah! Another, ang simptoma po ng sumpa, itong hereditary disease. Ang hereditary disease, baka sabihin mo, bakit nagkaroon ako ng namana po na karamdaman? Naipapamana mo bang karamdaman? Hindi naman eh. Mayroon bang titulo bigay sa iyo ito? Tanggapin mo ito. Ayaw mo yun, di ba? Bakit namana mo karamdaman? Dahil po sa sumpa. Bakit na sumpa? Dahil po sa kasalanan. Kaya para maalis ang karamdaman naman na mamana natin, kailangan baguhin natin ang ating kaugalian, baguhin natin ang ating karakter, baguhin natin ang ating kinaiya sa Bisaya pa, ang ating pagkatao. Sundin natin ang utos ng Panginoon upang maalis ang karamdaman na mamana natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! So yun po, sinasabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 68, 53 po ng mga talata. Ito po ang karamdaman, nilutas na ng Panginoon. Kaya kasabi niya, sa Exodus 15, verse 56, ano sabi niya? Kung susundin natin ang utos ng Panginoon, obey the commandments of God. None of His diseases will fall upon thee, Egypt, for I am the Lord that healeth thee. Walang sakit na ilagay ko sa inyo, dahil akong Diyos na magpapagaling sa iyo. Kung sundin mo ay tutuloy ng Panginoon, walang sakit, walang mamanahin na karamdaman, dahil siya ang Diyos na magpapagaling sa atin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po. Kaya, kung may sakit man tayo, namana mo na karamdaman, kinakailangan sabi mo, ayaw kong mamanahin ang karamdaman, Panginoon. Gusto ko mamanahin ang iyong pagpapala. Gusto ko mamanahin ang iyong kalusugan, Panginoon. Kaya lumayas ka karamdaman, lumayas ka sakit. Ngayon din, ideklara mo, Panginoon, malusog na ako. In Jesus' name. Amen ba? Hallelujah. Ideklara mo sa bibig mo na malusog ka na. Huwag mo sabihin na may sakit ka pa. Dahil sinabi mo may sakit ka talaga. Di ba? Ano pa? Ang simptoma ng sumpa ng diborsyo. Anong diborsyo po? Hindi kalooban ng Panginoon na mayroong diborsyo. Hindi kalooban ng Diyos na mayroong diborsyo. Nagkaroon lang ng diborsyo dahil sa kasalanan. Yes! Amen! Dahil sa kasalanan. Kaya nga, ang kasalanan, huwag mo nang iligin para wag mag-diborsyo. May napunan natin ang ating Panginoon. Hindi ka sumpay dahil sa kasalanan ng kadiborsyo tuloy. Matutuwa ka ba mga kayong kasama ay, salawahan? Lagi kayong away,
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kung tatanungin niyo ako, gusto ko ni Pastor Siguro kahiwa-hiwalay sila. Hindi kalooban ng pastor na maghiwalay, hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ng tao yan. Hello? Kalooban ng tao yan. Dahil gusto ng tao na basihan ang kanyang sarili. O, ano ba? Sumpa ng child abuse. Sumpa ng child abuse. Yan dahil sa kasalanan. Naabuso po ang mga kabataan. Kaya mayroon na ngayon ng ano yan eh, DSWD kapag minabaltrato mga ngayong anak, DSWD ka. Child abuse ka. Kaya ang child abuse, dahil mo sa sumpa, dahil sa kasalanan. Kaya tayong mga anak, huwag tayo manatili sa sumpa. Huwag tayo manatili sa kasalanan para hindi tayo maabuso. Imbepurihin natin ang Panginoon. Para hindi tayo maabuso. Dahil naabuso, dahil sa kasalanan. Yan po. Ano pa? Child abuse as sexual abuse. Dahil po sa sumpa ng kasalanan. Na sexual abuse. Narit ang kanyang angkan, narit ang kanyang mga anak, narit ang kanyang magulang na hindi. Dahil sa kasalanan. Kasukla. Dahil sa kasalanan. Hindi po sa paninintay ito sa inyo. Paalaala lang po. Hanggang lumahal kayo ng Diyos. Ibuhin natin ang Amen. At sa domestic violence. Ang domestic violence, ito ay sa tahanang pagiging violente, marahas, malupit. So, ang pagbabago, hindi po sa paaralan. Paano pinuturo ng paaralan bakit itong anak ko ay violente? Hindi kasalanan ng paaralan, hindi kasalanan ng guro, sapagkat ang pagtuturo nagsimula sa tahanan. Palakpakan natin, Panginoon. Nagsimula sa tahanan. Kaya hindi natin masisisi. Si Patakan, tinuturo ni Pastor kaya. Kung hindi mo tinuturo sa tahanan mo, ikaw, padre pamilya, ikaw, ina ng tahanan, turuan mo yung anak na mapabuti. Hallelujah! Kaya nga sinabi sa mga kasulatan, sa Kawikaan chapter 22, verse 6, train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang iyong anak habang siya'y lumalaki. Dahil siya'y lumalaki, hindi siya maniwalay sa Diyos at sa iyo. Amen. Napunin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Itong alcoholism, drug addiction. Alam mo, ang mga nagiging lasinggo, naging adik, dahil sa kasalanan. Hindi kasalanan, presidente. Hindi kasalanan ni pastor. Hindi kasalanan ng magulang mo. Kasalanan mo yun. Kaya huwag ka manatili sa kasalanan mo. Huwag ka manatili sa layaw mo. Kailangan mong isuko ang iyong buhay upang mawali sa kasalanan. Dahil nakalipin na tayo sa kasalanan, naging adik, naging lasinggo. Dahil sa kasalanan. Yan po. Ano pa? Kasalanan, immoralidad. Bakit na kasalanan immoralidad? Kasi, sa kasalanan ng tao. Kung minsan sinasaway tayo, gusto pa natin ang layaw natin, ang immoralidad, ang kalaswaan, ang kahalayan. Masakit po. Kaya kapag sinisita tayo sa immoralidad natin, sa kahalayan natin, sa kalaswaan natin. Dahil po sa kasalanan, yan po ang immoralidad, sumpa yan. Huwag natin tanggapin ang immoralidad. Sumpa yan, tanggapin natin ang pagpapahal ng Panginoon. Huwag ang sumpa, amen ba? Hallelujah, hallelujah. Ang adultery. Andiyan naman, pastor, parang inuusig mo kami yata. Ang adultery, hindi kalooban ng Diyos yan, sumpa yan. Sumpa, adultery. Anong adultery? Yan ang tinatawag na pangalunyang pakiapit.
Masakit po mga kapatid, pero sumpa yan. Kapag manatili ka sa pagka-adultery, manatili ka sa sumpa. O, sino dyan na nabumuhay sa pagka-adultery? Kapag nabumuhay ka sa adultery, nanatili ka sa sumpa. Sabihin ko lang, gusto ko magiging maayos ng buhay ko, ang aking pamilya, ang aking pag-aasawa. Ayaw ko maging adultery. Gusto ko ay magiging marriage kami. Kaya maging sakta ang aming pagsasama. Maging banal ang aming pagsasama. Kaya ayaw ko ng sumpa. Kapag nanatili ka sa adultery, tandaan mo kaibigan, kapatid, you are living in curse. Namuhay ka sa sumpa. Ano pa? Perversion. Ang perversion po ay sumpa yan. Yung perversion, yung baluktot. Baluktot mananakot. Baluktot makatira. Balakpak. Basaguliro ba? Masubasakot. Alam niyo po, yan ang bibig na sumpa. Hello? Lika ng awa yung perversion. Lika ng awa yan. Kaya nga, sinasabi sa, Kawikaan, chapter 15, a soft answers cast away wrath, but a grievous word stir up anger. Ang malupit na pangungusap, nag-anyaya ng galit, ngunit ang mahinahon na sagot ay nagpalubag ng galit. Nagpalubag loob ng galit. Kaya kailangan manatili ang kahinahunan natin. Manatili ang kababaan ng loob natin. Manatili natin spuk-spukin. Amen po rin natin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Huwag natin ang salitang balagbag. Malupit! Salawaan! Ano pa? Depression. Ang depression pala, sumpa yan. Ano depression? Kalungkutan. Nalulungkot ka ba? Nahabis ka ba? You are living in curse. Dahil ang Diyos ay nabigay sa iyo ng kapayapaan. Amen ba? Ang Diyos ay nabigay sa atin ng kapayapaan. Hallelujah, hindi po kalungkutan. Sinabi ba na ba sa kasulatan niya, malungkot ka, ma-depress ka, Ang sabi naman, rejoice again, I say rejoice. Amen ba? Magalak kayo. Kasi sinasabi ko, magalak kayo. Diba, puri natin ang Panginoon. Amen! Patutulang na niya, disturbin mo nakaraaraw, nakaramdam sa niya. Alam mo, nakakalungkot naman ang aking kapitbahay. Nagbigti! Yan sa dulo na yun. Suicide. Ang suicide, sumpa yan. Kaya kapag mag-suicide ka, namumuhay ka sa sumpa. Huwag ka mag-suicide. Huwag kang magpakamatay. Makakatagapin naman ako ng Panginoon. Hindi ka tanggapin ng Diyos kasi nagpakamatay ka. Wala kang karapatan na kumitil ng iyong buhay. Ang Diyos lang may-ari ng iyong buhay. Kaya, alam mo, ang tao na depressed, nagkaroon ng suicide, bago mag-suicide yan, nagkaroon ng depression. Kapag panatilihin mo ang depression sa buhay mo, hello, makinig ka. Kapag manatili ang depression sa buhay mo, kasi yan po ang pamaraan ni demons, ni Satanas. Una gagawin kanya na depression. Sunod din, obsession. Sunod sa obsession, position. Pag-aari ka niya, sabihin ka lang, sige, gawin mo na, pakamatay ka na para bukas ang problema mo. Salamat sa Panginoon. Gusto na pa rin mabuhay tayo. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaya huwag mong tangkilikin ang pagkalungkot, pagkabigo. Gusto mo ng Panginoon, tangkilikin mo ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob ng Panginoon. Hallelujah! Ang kasiyahan ng pagkalungkot, ang kapayapaan. So, ang sabi dyan, confusion. Confusion, it is a curse. Ano confusion? Pagkalito-lito. Bakit ang bayan ng Israel, dahil sa confusion, pagkalito-lito, paikot-ikot sila. Alam niyo po, ang mula sa Egypt patungo sa Promised Land, it takes only one week. Dahil sa kanilang pagkalito-lito, naikot-ikot
Umiikot sila sa wilderness ng ilang taon? 40 anyos, 40 years! Alam nyo, kaibigan, kapag manatili tayo sa confusion na hindi tayo manatili sa kalooban ng Diyos, paikot-ikot ka na paikot-ikot, naghanap ka na sinasabi mo ng kalutosan sa iyong buhay, hindi ka makakaroon ng kalunasan sa iyong buhay dahil hindi mo tinanggap ang pagpapala ng Panginoon. Hindi mo tinanggap ang pagtutuwid ng Panginoon. Kailangan mo, hallelujah, hallelujah, ang pagpapala ng Panginoon. Huwag mo tanggapin ang confusion. Confusion, it is curse. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, God is not the author of confusion. He is the author of peace and order. Amen ba? Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Siya ang Diyos ng kapayapaan, hindi ang Diyos ng pagkalito-lito. Oh. Ito ang fear, salot pala yan. Hello? Kapag nanatili ka, anong fear? Ibig sabihin, natataranta ka, lagi ka natatakot, may demonyo yan sa iyong utak. Salot yan. Kaibigan, kapag nanatili ka sa pagkataranta ka, natatakot ka, naninervyos ka, nag-alala ka, lagi ka natatakot, may demonyo yan sa utak mo. Kaya palayasin ang demonyo yan! Salot yan! Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sinabi sa Isaiah 41 verse 10, fear not, be not dismayed, I am thy God. I will help thee and strengthen thee and uphold thee with my righteousness. Huwag kang matakot! Huwag kang mahinaan ng loob! Ako'y kasama mo, sabi ng Diyos. Palakasin kita! Tutulungan kita! Alalayan kita! Sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot! Sabi ng Panginoon. Dahil ang pagkatakot ay sumpa yan. Sumpa yan. Ay sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya, for God give not the spirit of fear. Ang Diyos ay hindi nabigay sa atin ng spirito na pagkatakot. But the spirit of knowledge and sound of mind. Binigyan tayo, hindi tayo binigyan ng Diyos na pagkatakot, kundi karunungan, kaalaman, at sound of mind. What is the sound of mind? Kapag may sound of mind ka, mapayapa ka. Kapag hindi ka na mapayapa, kaibigan, mayroong demonyo sa utak mo, palayasin mo yan in Jesus' name! Hallelujah! Lumayas ka, demonyo, sa utak ko! Sa pangalan ni Jesus! Amen ba? Amen? Hindi po sa pananumbat, huwag natin tangkilikin ang sumpa na gawa sa Satanas. Itong indecision, ibig sabihin, hindi nakapagpapasya ng wasto. Alam niyo po, kapag ikaw at ako hindi nakapagpapasya ng wasto, sumpa yan. Hello? Sumpa yan. Kapag maglingkod ka sa Panginoon. Magsamba ka sa akin, magpakanuwid ka, magpatuwid siya, magpakamalal ka sa Panginoon. Amen ba? Amen? Kaya ang indecision, it is a curse. Ano sinabi sa James chapter 1 verse 8? Biblical yan. A double-minded man is unstable in all his ways. Kapag hindi ka makapag-apasya, dalawang isip mo, bago-bago ang isip mo, may demonyo sa buhay mo, sumpa sa buhay mo. Kaya gusto ko ng Panginoon, hallelujah, manatili ka sa pag-apasya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito ang curse ng panic attack. Kapag ikaw ay natataranta, napapanik ka, yan ay sumpa yan. Sumpa yan. Napapanik ka, natataranta ka. Ayun sinabi ng Saltan by very common verse, John chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
Ibig sabihin, huwag tayong magugulumihanan, huwag tayong mapapanik. Hallelujah! Maniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka Jesus Christ, dahil siya ang may-ari ng buhay natin. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Magtiwala mo tayo sa Kanya! Kaya sinabi sa Jeremiah 17 verse 7, Blessed is the man that trusted in the Lord. Mapalad ang tao na titiwala sa Diyos, hindi sa tao. Dahil kung nagtitiwala ka sa tao, sumpa ang abutin mo. Jeremiah 17 verse 5. Dahil ang puso niya wala sa Diyos. So, mental illness. Ang mental illness po, kaibigan, sumpa yan. Gusto po ng Panginoon, huwag tayong mawala sa sarili. Nababaliw ka. Kaya marami pong sa mental hospital, may mga demonyo yan. Kalooban ba ng Panginoon na maging demonik ka? Hindi kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ng Panginoon na magkaroon ng mental illness? Hindi mo naman. Yan, kalooban ni Satanas yan. Kaya, sabihin mo, alis ka, demonyo ka! Alis ka! Sumpa sa isip ko! Kinakailangan manatili ang kapayapaan sa isip ko! Manatili, hallelujah, ang kaayusan sa pag-iisip ko! Manatili, hallelujah, ang kapayapaan sa isip ko! Manatili, hallelujah, kagalingan sa isip ko! Kaya nga, ibig sabihin, kung anong iniisip mo na hindi makontrol sa buhay mo, may sakit ka. Kapag hindi makontrol ang iyong pag-iisip, may sakit ka. Yan sabihin, natulala ka? Natulala ka na, wala kang ginagawa? May mental sickness ka. Sino na naisip mo na may tutulala? Sabihin mo, Huy, gising! Kinakailangan huwag kang matutulala! Magtiwala ka sa Panginoon! Natutulala kasi wala na kain. Natutulala dahil nag-break siya sa kanyang boyfriend, girlfriend niya, nag-break, natulala ka. Nagpakamatay! Yan sunod. Kapag na magkaroon ng mental illness, magpakamatay. Dahil iniwanan ka niyang boyfriend, iniwanan ka girlfriend, iniwanan ka niyang asawa, iniwanan ka niyang... Kaya yung sinasabi, bakit iniwanan ako sa iyo lang? Humuhugot ako ng lakas? Humuhugot ka sa asawa mo ng lakas? Humuhugot ka sa boyfriend ng lakas? Ano yan? Mayroon kang mental illness. Sumpa yan, kaibigan. Huwag mong asahan ng lakas sa kapwa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Ang lakas mo sa Diyos! Hallelujah! Ano sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kakatapos-tapusan ka natin. Magpakalakas ka sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan. Hindi sa asawa mo, hindi sa boyfriend mo, hindi sa girlfriend mo. Di ba? Kaya po, nakakalungkot po na maraming nagpakamatay, napakasagasa, bumunod ng lason, namatay. May mental illness yun. Nanatili sa sumpa. Habang may pagkataon, habang buhay ka, papapalaya ka sa sumpa. Alam niyo po, hindi na nakakalungkot kung minsan masasaktan ka talaga. Pero pinapahintulutan ng Panginoon na masaktan ka para maituwid ka. Hallelujah. Lord, pinapahintulutan ng Panginoon na masaktan ka para maituwid ka. Ano sinabi sa biblical yan po? Hindi exert ako yun. Ano sinasabi ng, Psalms 51 verse 17? God looking for a broken heart. Ang Diyos ay naghahanap ng masaktan ng kanyang puso. Mga kapatid. Kaya nga, kung nasaktan man, ang puso natin, parang mabuti yan. God looking for a broken heart, a contrite heart. Mabagbag na puso, masaktan na puso, para mabuti ka. Hindi ba? Kapag hindi mo naramdaman na nasaktan ka, may sumpa sa buhay mo, salot na yan. Hindi ka nakagaling. Yung tinatawag na gangrena kapag hindi mo naramdaman. Pumuha ng tao na kapag ginagamot mo, hindi na nakaramdam ng gamot. Wala nang kagalingan yan. Kapag
pag naramdaman mo pa, ibig sabihin, gagaling ka pa. Hallelujah, hallelujah, gagaling ka pa. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Kapag nasaktan ka, ibig sabihin, gusto mo ng Panginoon gagawin ang ating pagkatao. Hallelujah. Halisin ng Panginoon, sumpa sa buhay natin. Amen ba? Hallelujah. Para hindi tayo magpakamatay. Kaibigan, mga kapatid, kung manatili ka sa sumpa, ang dulo-dulo, kamatayan. Amen. Kaya nga sinabi ng Diyos, saan ang pipiliin mo? Pagpapala o sumpa? Buhay ba o kamatayan? Gusto po ng Panginoon na mabuhay mo tayo. Gusto po ng Panginoon pagpapalaan din ng Panginoon. Ipunin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan po. Kaya nga sinabi sa Genesis chapter 12 verse 2 and 3, ang sabi niya sa Israel, I will make thee a great nation. I will bless thee and make thy name great. And thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all families of the earth will be blessed. Yan po ang pangako ng Diyos. Pagpapalain kita, gagawin kitang dakila. Hallelujah! Dahil sa iyo ay pagpapalain ko ang lahat ng mga pamilya sa buong daigdig. Ngunit ang nagsumpa sa iyo ay susumpain. Alam niyo po, kapag pinagpala tayo ng Diyos, walang katalam na sumpa. Walang katalam na sumpa. Dahil sinabi sa Romans 8 verse 31, if God be for us, who can be against you? Who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama mo, walang katalo sa iyo! For God bless you! Alam niyo po, the blessing will not be reversed. Kaya ba sabi ni Ahab, sabi ni Ahab, mga kapatid, kay Balaam, gusto ko masumpahin mo, kaaway ko ang Israel. Ay, tumanggap si Balaam ng bayan. Sumpay. Sabi niya, sumpa. Sabi pa, pagpapalaya ng bayan ng Israel. Ano niyo po, ang pangako ng Panginoon, I will bless thee that bless thee, and curse them that curse thee. Pangako ng Panginoon ang Israel, pagpapalain niya talaga. Ang pangako niya sa mga anak niya, pagpapalain kung tayo'y sumunod sa alituntunin ng Panginoon. Dahil sa kaniyang mga anak, pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, yan ang pangako ng Panginoon. Kung pagpapalain ang iyong amo dahil sa iyo, dahil ikaw ay matapat. God will promote you because of your faithfulness. Hallelujah. Tandaan natin yan. Hindi mababali ang utos ng Panginoon. Hindi niya po pwede i-reverse. The blessing of God will not be reversed unless liban kung tanggapin mo ang salot. At ang salot ay ang kasalanan. Ang salot po ay ang kasalanan. Ay ang kasalanan, yan ay kamatayan. At ang dulo ng kamatayan ay doon, parusa ng dagat-dagat ng buhay. Kaya gano'n na lang sinabi sa James chapter 1 verse 14 to 15, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. When sin is finished, it bringeth forth death. Kung ang pita naman ay manatili sa puso mo, ay magbubunga ng kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay sumpa ng kamatayan. Kaya nga, ang bayan ng Israel, pag-pray natin ang bayan ng Israel, dahil ang nagpapala sa kanila pagpapalain. Kaya kapag tayo nalangin sa Panginoon, Lord, pagpapalain mo Israel, pagpapalain mo kami, dahil yan ang binitawan mo ng pangako sa kanila. Puri natin ang Panginoon. Yan binitawan mo. Hallelujah. Yan ang bansa ng Israel, pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Pagpalain tayo, mga Pilipino. Amen ba? Hallelujah. Amen. May isang kapsol po. Sa Genesis chapter 31, verse 32. Ito po, tandaan natin yan. Nahanap ng talatang ito. Tatakbuhan ko rin, sabi niya.
Whithersoever thou findest thy gods, let him not live. Before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob know not that Rachel had stolen them. Hindi alam ni Jacob, ni Israel, na ang asawa niya nagnakaw ng Diyos-Diyusan ng kanyang ama na si Laban. At hinahanap ni Laban sa ama, ninakaw niyo ang aking Diyos-Diyusan! Hinahanap pala talaga ng si Laban pala ay mayroong alagang Diyos-Diyusan. At ngayon, sabi ni Jacob, ni Israel, kung may nakita kayo sa kanya, kunin mo! At sabi niya, kung matagpuan mo ang Diyos-Diyusan na sa kanya, dapat siya hindi mabubuhay. Dapat siya hindi mabubuhay. Hindi niya alam, ang kanyang minamahal na asawa, yun pala kumuha ng Diyos-Diyusan ng kanyang ama. Hello? Kung minsan hindi natin alam ng ating binibitawan na salita, sa halip pagpapala sa asawa mo, sumpa ko na. Makinig kayo. Ingatan natin ang ating mga salita. Ingatan natin ang ating salita. Bagamat mahal ni Jacob ang kanyang minamahal niya asawa si Rachel. Dahil sinabi niya, kung may natatuan ka ng Diyos-Diyusan sa kanila, hindi siya dapat mabuhay. Kaya tandaan natin, mga kaibigan, ingatan natin ang ating mga sinasabi. Ingatan natin ang mga salita. Dahil blessing and curse is upon your declaration, upon your confession, upon your speak. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 18, verse 21. Death and life is in the power of your tongue. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng iyong mga dila. Kaya, alam niyo po, ang lahat ng mga hayop ay napapaamo. Ngayon, ang dila ay mahirap mapapaamo. Kaya ang tao na walang espiritu ng Panginoon, magaling na malikas, magaling magbumura. Patay na nga, minumura pa. Kaya mga bata na sa labas na wala ang naglilingkod sa Panginoon, palamura. Kaya pati anak ko kapag kasama mo yung palamura, paglabas, dala-dala sa tahanan mo, nagmumura pati ikaw. Mumurahin ng anak mo. Kaya tandaan natin, turuan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak na huwag magmumura. Turuan natin sila ng aral na salita ng Panginoon para hindi sumpain ang ating pamilya, hindi sumpain ang ating anak, kundi pagpapala! Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tuloy, si Rachel, nung siya ay nanganak, namatay. Dahil sinabi niya, kung matagpuan ang Diyos-Diyusan sa kanya, mamatay. Totoo nga. Ayaw man ni Jacob na mamatay ang kanyang asawa. Nung nanganak ang kanyang asawa, namatay siya. Kaya, tandaan niyo, kaibigan, ingatan mo ang iyong mga sinasalita dahil aanihin mo yan. Sumpa ka na sinasabi ko, sinasabi ng Panginoon, pipiliin mo ba sumpa o kamatayan? Gusto ko ng Panginoon ay buhay. Gusto ng Panginoon ay buhay. Amen ba? Kaya nga, siya ang Diyos na maggagamot. Sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Amen ba? Amen. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya, kung tayo, sa Deuteronomy chapter 21 verse 20, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, they that shall say unto the elder of the city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is glutton and drunkard. Sinabi ng mga matatanda sa syudad, ang iyong anak ay matigas ang ulo, rebelde, hindi sumusunod sa boses. Yan ay gahaman, sakim, lasingko. Kasalanan pala talaga yan, glutton yung mga sakim, matatakaw, masiba. Kasalanan yan at lasing. Naglalasing. Ang sabi niya sa verse 21, and all the men of the city shall stone him with a stone. Ang lahat
lahat ng mga na syudad ay babatuhin siya ng bato that he died, na siya mamatay. So shall thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Upang ang lahat na nakarinig ay matakot. Kaya, sa lumang tipan, hindi pinapahiraldo ang grasya. Sa lumang tipan, kapag nagkasala lang ang tao, binabato hanggang mamatay. Masakit yun ang kamatayan, babatuin ka hanggang mamatay. Pero salamat sa Panginoon, sa grasya ng Panginoon. Hallelujah, pagpahinood ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan, binigyan pa ng napakatao na magsisisi tayo. Hallelujah! Kaya sa grasya ng Panginoon, tayo naligtas. Hindi po sa mga titik. Kaya nga sinabi sa 2 Corinthians, chapter 3, verse 3, we are a living epistle, not in the letter, but in the spirit, not in the table stone, but in the fleshly heart. Sa verse 6, sabi niya, we are the New Testament minister. Tayo ang mga ministro sa bagong tipan, hindi sa lumang tipan. Hindi sa tinik, not in the letter, but in the spirit. For the letter killed, but the spirit giveth life. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, huwag tayo maging judgmental. Kasi ganito, kasi ganyan. Kapag ganyan ang paugali mo, judgmental ka, manatili ka sa sumpa. Kaya nga, ang sumusunod sa batas, they are cursed. They are living in the curse. Kaya kailangan tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon para matangkap natin, hallelujah, ang kaligtasan, ang buhay, hallelujah. Hindi ang sumpa, dahil sa lumang tipan, nagkasala ka, patay ka. Dito sa atin, wala dito maligtas kung pairalin po ang lumang tipan. Lahat ay patay. Babatuhin tayo hanggang mamatay. Babatuhin ka hanggang mamatay. Dahil sa biyaya ng Panginoon. It is the goodness of God. It is the goodness of God that leadeth into repentance. Hallelujah. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, not by works of righteousness that we have done, but according to His mercy, He saved us. Hallelujah. Hallelujah. According to His mercy, us. Amen. Hindi po tayo po naligtas sa ating hallelujah, gawa, kundi sa grasya ng Panginoon. In Titus chapter 3 verse 5, not works of righteousness that done, hindi sa gawa ng ating mga ginagawang mabuti, but according to His grace. Dahil sa kanyang biyaya. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya kaibigan, kaya mahugasan ka. Kaya nga maraming mga Muslim, na-convert sila million, dahil nagpahayag ang Panginoon sa kanila. Kayong kaibigan ng Muslim, hindi po na nilirang-nilirang. Hindi na niligtas ng iyo natin. Kailangan na si Jesus Christ. Si Jesus Christ na bayubay sa krus dahil sa ating kasalanan. Upang tayo mabalik loob sa Diyos. Upang tayo may isauli sa Diyos. Upang tayo may kapagsundo sa Diyos. Hallelujah! Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, kairalan natin ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay biyaya. Ang pagmamahal ay pagpapala. Kung nanatili ka sa batas, nanatili ka sa tinig, nanatili ka sa sumpa. Kaya, yan mga Parisiyo, they are judgmental. Ang mga Parisiyo, judgmental yan. Mga mapagkunwari, mapaghanol. Alam niyo po, wala nang maligtas dito sa ating mga tulog tayo talaga. Dahil po sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, hallelujah, iniligtas na tayo, kaya bigyan natin ng biyaya ng ating Panginoon, amen, hallelujah. Kaya nga, sinabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, all this blessing shall come on thee. Ang lahat ng pagpapala ay darating sa atin. And overtake thee. At sa iyo. Ibig sabihin, susunod sa iyo. Hindi naman sa iyo. Ay, lalapit sa iyo. Alam niyo po, kapag sunod tayo sa Panginoon, hindi po tayo lalapit sa pagkapala. Ang pagkapala, susunod na lang yan. Ang
But if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kaya kung minsan mayaman yun, buntot ka sa mayaman, kung saan buntot, pahingi mo. Alam niyo po, hindi ka pa na buntot tayo. Gusto ng Panginoon, ulo tayo. Yan ang pagpapala ng Panginoon. God did not form us to be yes, but God formed us to be a head. Yan po rin natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa verse 3, sabi niya, blessed thou shalt be in the city. Pagpalain ang syudad mo. Blessed thou be in the field. Pagpalain ang iyong kaban, ang iyong tahanan, ang iyong lupain, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, lahat ang iyong gawa na iyong kaway pagpapalain. Kapag sundin mo ang alitutuloy ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngunit ang sinabi sa 15, tandaan natin, yan ang sumpa. Itong sumpa, kapag hindi mo sinunod, sabi niya, but it shall come to pass, mangyayari ito, if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God, kung hindi mo sundin ang utos ng Diyos, and observe to do all His commandments, at sundin ang kanyang mga kautusan, and His statutes, ang kanyang mga tuntunin, which I commanded this day, at iniutos ko sa inyo ngayon, araw. All these curses, ang lahat ng mga sumpa, shall come upon thee and overtake thee. Ang lahat ng mga sumpa ay darating sa iyo at hahabulin ka talaga hanggang kang malibol. Tinalakay ka natin ang mga sintong ng sumpa. Binasa na natin kanina. Kapag hindi tayo susunod sa lugar ng Diyos, sa ayaw mo sa Diyos, kahit saan ka punta, susumpain ka talaga. Kahit saan ka, alupalop ka pumunta ka sa Amerika, pumunta sa Inglaterra, pumunta ka sa mundo, susundan ka ng sumpa. Ayaw mo na dyan tumana, wala ba? Punta ka doon sa Amerika, sundan ka rin ng sumpa. Kahit saan lugar, nandoon ang sumpa. Kaya kaibigan, hindi ka makapagpatago sa Diyos dahil kung hindi mo sunod, hallelujah, ang utos ng Panginoon, kailangan mo pagsisihan habang may pagkataon dahil ang sumpa ay hindi po nagbabago, nandyan pa rin yan kung hindi natin sundin ang utos ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hello, hallelujah. Nandyan ba kayo? Amen. Hallelujah, praise God. Hallelujah, nandyan ba kayo? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Gusto niyo ba? Amen. Tanghali na po eh. Amen. Ito po. Gusto niyo ba magkapala? Amen. Ito po, lagi natin kinatalakay ito. Baka magalit kayo sa akin. Ito po, ang Malakay, chapter 3, verse 8, and 9, and 10. Hello? Marami nagagalit sa akin, parang mukhang pera ka na pastor. Papataba ka lang, mapapayaman ka lang. Sinabi mo lang, Panginoon, mapayaman ni pastor? Hindi po. Kapag pinagbibintangan mo, pastor, pinagbibintangan mo, galit ang Diyos sa iyo. Tatanggapin mo talagang sumpa. Ano sinabi dyan? Wala man raw ka! Ang tao ba nakapagnakaw sa Diyos? Ye have robbed me, ninakawan niyo ako. But I say, where have we robbed thee? At sinasabi ko siya, saan ka namin ninakawan, O Diyos? Ang sabi ng Panginoon, in tithes and offering. Lahat masabi, in tithes and offering. Tatanggapin niyo ba yung ninakaw ng Diyos sa tithes and offering? Ang naniniwala na nagdalakaw na tayo sa offering ka sa kamay. Isa lang, tatlo lang. Yan, matapat yan. Ibig sabi totoo. Ang hindi, mataas, kinukumitan ko lang yan. Sinusukutan ng buti. Dahil sinabi sa John 16 verse 7, when the Spirit will come, will reprove you, at kayo sa din. Kaya magdalang Espiritu ay sawayin ka, palalahanan ka, ikumpiktar ka. Kaya sa verse 9,
Tanda natin sa verse 9, ang sabi niya, ye are cursed with a curse. Pansinin niyo yan, ha? Hindi yung turo ko yan, ha? Turo lang sa salita ng Diyos yan. Ano sabi niya? Sinumpa kayo ng mga sumpa. Gusto natin magpapala, di ba? Amen. Kung hindi natin ibigay ang tithes and offering, nanatili ka sa sumpa. Sumpa ng mga sumpa. Dahil sabi niya, ye have robbed me, even this whole nation. Ninakawan niyo ako kahit ang buong bansa. Ano sinasabi diyan? Hindi ang Israel lang, hindi ang Pilipinas, buong bansa. Whole nation. Kapag whole nation, buong yun. Di ba? Kasumpa. Buong bansa. Sabi nila, Israel lang yan eh. Ay, sinabi lang pa rin, whole nation, buong bansa. Kaya nga, the whole nation. Preach the gospel to whole nation. Sa buong bansa. Sa buong bansa, ibig sabihin, sa buong kapatid, sa buong tao. Sa lahat ng tao. Bakit? Ang sabi dyan, verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin mo ang ikapo at tithes sa aking tahanan. Saan dadalhin? Sa tahanan. Hindi, sinisigilan ni pastor sa bahay-bahay. Mali yan kapag sinisigil kayo. Mayroon pong organisasyon na ringil. Ang utos ng Panginoon dalhin, hindi ka sisigilin. Kapag dinala mo, ibig sabihin yan, nakumpiktar ka. Kapag hindi mo dala, nanatili ka sa sumpa. Kaya nga, ang sabi dyan, dalhin para ano? Upang may pagkain ng aking tahanan. At ang sabi niya, prove me thou herewith, saith the Lord of hosts, I will not open the windows of heaven and pour out your blessing, and there shall not be room enough to receive it. Ano ang sabi ng Diyos? Subukin niyo ako. Ano sinabi ng Diyos? Subukin niyo ako. Hindi sinasabi, subukin, sinubok ako ni pastor, nung nagbigay ako, hindi ako nagbigay. Kasi sinabi naman ng pastor yan. Sinabi ko ba yan? Sinabi ng Biblia yan. Sabi mo, sinabi ng Biblia yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Subukin natin siya. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung nais mo pagpapala, sundin mo ang utos ng Panginoon. Ang batayan, kailangan ibigay mo ang tithes and offering. Kapag hindi ka nabigay ng tithes mo at offering, nanatili ka sa sumpa. Sino hindi nagbigay ng tithes and offering? O, nagbigay na ako ng offering. Nagnakaw ka ng tithes mo. Napupuhay ka sa sumpa. O, tinalakay natin ganito ng sumpa. Maraming nasumpa. Nalilito, natataso, nagkakasakit, nanakawan, nasagasaan, nasaksa, nadilubyo, nabigo. Lahat tinalakay natin kanina. Nanatili sa sumpa. Pero alam niyo po, kapag sinunod po palang utos ng Panginoon, buksan niyo. Sabi niyo, subukin niyo ako. So, buksan ko ang dungawan sa langit, ibuhos sa pagkapala. Hindi sabihin, ang dungawan sa langit para ang pagkapala. Ingatan ka ng Panginoon. Hindi ka na kailangan ng gwardiya. Hindi ka na kailangan ng bodyguard. Ang Diyos mo ay bodyguard. Even purihin natin ng Panginoon. Siya ang kalalay mo. Siya ang ating alalay. Siya ang ating tagapag-ingat sa atin. Kaya tinatawag na the Lord is my shepherd. I shall not want. In Psalms 23, ibig sabihin, hindi sa panunumbat ito. Baka sabihin nito, nanumbat man si pastor, wala sa pera. Hindi sa panunumbat ito, kung gusto natin ang pagpapala, sundin natin ang utos ng Panginoon. Kung ayaw natin pagpapala, gusto natin sumpa na sa iyo. It's up to you. Kung inuusap ko ang konsensya mo, ibig sabihin, nangungusap ng Panginoon sa iyo. Kung matagalan natin ninakawan ng Diyos, hindi na natin may balik ang nakaraan niya. Hello? Kung nanakawan na ng Diyos ng ilang taon na, hindi na natin may balik ang nakaraan niya. Magsimula ngayon, sabihin mo ngayon, today is the day of salvation. Baguhin ko na ang aking ugali. Tanggapin ko na pagkakala. Lord, maging totoo na ako sa iyo. Maging matapat ako sa iyo. Ibigay ko na, Panginoon, ang tithes ko at ang offering. Purihin natin ang Panginoon. Amen.
Ang iba, nagbigay lang ng tithes, walang offering. Nanakaw mo pa rin ng Diyos dahil wala kang offering. Magkasama yan. Tithes and offering. Subukan mo nga. Nag-iisa ka lang. Nalungkot ka, hindi ba? Nung mag-isa tayo lang. Kaya gusto mo may kasama. Kaya naman kasama sila yan. Ang tithes and offering. Kapag ang tithes, sa Diyos yan. Ang offering, pagmamahal mo sa Diyos yan. Ulitin natin yan. Ang tithes sa Diyos. Ang offering, pagmamahal mo sa Diyos. Amen ba? Kaya sinabi sa Leviticus, chapter 27, verse 30, ang lahat ng tithes sa lupa, labini ng lupa, ay sa Diyos, sa Panginoon. Banal yan sa Diyos. Kaya nga kung sa verse 31 sa 32, kung hinira mo, inutang mo ang iyong tithes, babayaran mo na 20%. Kung sisingilin din ng Diyos to 20%, hindi ka na makabayad. Parang Mumbai, di ba? Di ba? Parang Mumbai. Marami na tayo kaya namumuhay kayo sa kasalanan, namumuhay kayo sa sumpa, dahil ang Diyos na niningil, hindi kayo naningil sa kagad. Pinaalalahan ka lang ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Mahal, sabi na, mahal ako ng Diyos. Yan paalala ng Diyos sa akin yan. Mahal ka ng Diyos, hindi sa kanyang kaibigan. Mahal ka ng Diyos, hallelujah. Para matanggap natin pagpapala, hindi sumpa. Amen ba? Marami po ang naging kaos sa atin. Marami po ang naging kaos sa atin. Marami po ang sakitin sa atin. Titignan ng tagal ng simbahan. Sabi ng iba, Pastor, tagal-tagal mo rin. Taon ka na dito. 35 years? Bakit hindi pa napaghandaan yung simbahan mo? Hindi ko alam eh. Dahil siguro, hindi sila kumisili sa pagbibigay, kaya gusto nila, tira-tira lang. Kung ano lang sa kanyang puso, sinabi ng 2 Corinthians, chapter 9, verse 7, kung ano pa siya yung puso at ibigay, walang sa kaliban. Tandaan natin, ang 2 Corinthians, chapter 9, hindi tayo sa pinag-usapan doon, abulo yun. Ang konteksto doon, hindi tayo yun, abulo yun. Ang abuloy para sa tao yun. Nagtitulong mo sa kanya. Bukas sa'yo tulungan mo sa... Di ba mag-abuloy ka? Sinisingil ka ba? Bukas sa kaluban mo. Ang abuloy, bukal sa kaluban. Pero ang tithes, yan po ay sa Diyos yan. Kaya mali ang konstikto na ang tithes idugtog doon, ang 2 Corinthians, chapter 9, at saka malakay, hindi po. At sinabi, malakay! Matagal na yan! Alam niyo po, kahit matagal yan, hindi na mabago. Dahil ang Diyos siya pa rin noon. At sa ngayon at magpakailanman, hindi na mabago ang utos ng Panginoon. Kaya si Abraham pinagpapala, bago si Moses nagbigay ng batas, nandyan ang pagbibigay ni Abraham. Hello? Kaya kapag tayo nagbibigay ng tithes and offering, tayo ang mga lahi ni Abraham ng pagpapalain ng Panginoon, ang nagsumpa sa susumpain, ang kalaban mo, magiging kalaban ng Diyos. Kaya kapag naging matapat na siya Diyos, ang kalaban nila ay hindi ikaw, kundi ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Amen. Diba? Oh, alas 12 na. 40 na. Mahaba pa ito, pero ay nainip na kayo siguro eh. Masakit yung kain, masakit, dagdagan pa siguro sakit. Hindi na siguro, tama na siguro yan. Susunod na lang. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah, amen. Puri natin ang Panginoon. Tayo mga mahal sa Panginoon, hallelujah. Yung gusto natin, hallelujah, ay magpapala. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Kung hindi tayo sumunod sa utos ng Panginoon, nanatili tayo sa sumpa. Mahaba pa sana itong tatalakay ko para ma-elaborate pa. Ang halin na, sabihin niyo ito, mahaba na. Susunod na lang. Mahaba pagkataon, ituloy ko sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! 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 Alam niyo po, nakasakit kung tatalakay natin ang sumpa. Nakakatuwa kung tayo pinagpapala. Ang nais ng Panginoon, Lord, pagpalain mo siya. Huwag mo sabihin, susumpahin mo siya, Panginoon. Hindi utos ng Panginoon, kaibigan, na sumpahin ka. Ang sabi ng Panginoon, pagpalain mo sila. Ang sabi sa Matthew chapter 4, chapter 5, verse 44-48,
Pagpapalain mo sila ang kaaway mo. Huwag mo sumpain. Idalangin mo sila. Hallelujah. Praise God. Kaya gusto po ng Panginoon, hallelujah, na pagpapalain tayo, na hindi sumpa, kundi pagpapala. Hindi kamatayan, kundi ay buhay. Hindi po kaguluhan, kundi kapayapaan. Hindi po karabutan, kundi kaginhawahan. Tayo po ay lumuhod sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, patawarin mo ako sa asal ko. Sa asal ko na ang buhay ko pala nabubuhay sa sumpa. Tinalakay natin ang mga sintomas ng sumpa. Ang gusto ng Diyos na mapalayan ay sumpa. Ang gusto ng Diyos, hallelujah, mapalayan ay sumpa. Kaya nga, tinubos na tayo sa sumpa ng kasalanan. Na mayubay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Upang matanggap natin ang pagpapala muli dahil sa panampalataya kay Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lord, patawarin mo sila. Sa kanilang mga kamalian, Lord, patawarin mo sila. O God, upang maalis sila sa sumpa, upang maalis sa kamatayan, upang maalis sa mga sumpa sa buhay na ito. Ayos, sa kalamalaya sa tiyan. Patawarin mo kami po, Panginoon. Ayos, sa kalamalaya sa tiyan, Jesus. O God, sinusumpatan mo kami sa aming mga asal, Panginoon, na namuhay kami sa sumpa sa mundong ito. Ngunit tinubos mo kami sa sumpa ng kasalanan. Tinubos mo kami sa sumpa ng kamatayan. Sinubos mo kami sa sumpa ng mga karamdaman at nagkalito-lito, pagkataranta, pagkatakot mo, Panginoon. Gaya sa kalaman. Marami nag-suicide. Marami nagpakamatay. Marami po, Panginoon, Lord, ang pariwara, naghiwa-hiwalay. Iniwanan niya kanyang boyfriend and girlfriend. Iniwanan niya kanyang asawa dahil sa kasalanan. Lahat na ito ay susumpa ng kasalanan. Ngunit po gusto ng Panginoon na sa kanan. Ikisin tayo ng kanyang pagmamahal. Ikisin tayo ng Panginoon ang pagmamahal. Hallelujah! Yasa kalamala, yasa kiya, yasa hallelujah. Patawarin mo kami, patawarin mo sila po, Panginoon Lord. Namumuhay sa sumpa, namumuhay sa sumpa ng kasalanan, Panginoon. Ibalik mo sila po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Hallelujah, magbalik loob sa iyo habang may pagkataon pa po, Panginoon, Lord. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Huwag mo pahintulutan, Panginoon, ang sumpa ng kasalanan at ang dulo ay kamatayan, Panginoon. Kaya sa kaya, malaya sa kaya, halamalaya sa kaya, sa kaya, halamalaya sa malaya sa kaya, si kaya, sa kalamalaya sa kaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang aming mga kakulangan. Batid mo ang aming mga pagkamalian sa iyo po, Panginoon. Hindi may sisisi ang lahat na ito, kundi sa amin rin mga kakulangan, mga pagkamali sa iyo po, Panginoon. Kaya nagkaroon ng nilobyo, nagkaroon ng magkaramdaman, nagkaroon, Panginoon, ng salot sa mundo, nagkaroon ng kamatayan dahil po nag-away-away ang tao sa mundo ito, Panginoon, Lord. Salamat po. Ipagkasundo mo kami. Pagmamahalan. Hallelujah. Magpapatawaran, Panginoon, Lord. Magkasundo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na hindi sumpain ang kaaway, kundi pagpapalain. Na hindi po, Panginoon, mahatulan, kundi, Panginoon, pabalikin sa iyong panalang presensya po, Panginoon, Lord. Yes, ang kalaman. Purihin ka po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Restoration po may kaluluwang ito. Jesus' name. Salamat po sa restoration po, Panginoon. Aya sa kalamalaya, Santa, Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa restoration po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Brother po, Panginoon, Romel po, Panginoon, ma-restore. Hallelujah. Na hindi sila magkawatak-watak ng kanyang pamilya. Huwag sila mamuhay. Hallelujah. Sa sumpa ng kasalanan po, Panginoon. Inubos mo kami sa sumpa ng kasalanan. Na kami ng pagkabala sa iyo. Aya sa kalamalaya, sa kiyaya, sa kalamalaya, sa hallelujah, hallelujah. Tubusin mo, Panginoon, Lord. Si Romel po, Panginoon, Lord. Sa iba na nadugo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Alisin mo sa sumpa, Panginoon, ng kasalanan po, Panginoon, Lord. Hindi po, Panginoon. Hallelujah, pagpapala ng buhay. Ayas sa kalamalaya, sa hallelujah. Hallelujah, ituwid mo, Panginoon, ang aming buhay. Ituwid mo, hallelujah, ang buhay, Panginoon. Hallelujah. O God, habang may pagkataon pa po, Panginoon, dali mo, Jesus, wild is the tuloy po in Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the
the Holy Ghost. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Halabalaya, sakya, sana. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Alay ko po, Panginoon. Si Father po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hindi, Panginoon. Hindi mo kalumuman na sila maghiwalay ng pamilya ng kanyang asawa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa kalabalaya. Hallelujah, bigkisin mo, Panginoon. Pangabaan naman, Panginoon, Lord. Ngunit, hallelujah. Pinipili nila po, Panginoon, makasumpa ng kasalanan. Yan ang kailangan pinagpasya, Panginoon. Yan sa kalabalaya. Hindi po kayo nais di ba, Panginoon, hindi na Panginoon, Lord, na maiwala yung kanya, Panginoon, Lord, mabigas sa iyo, Lord. Ang kanya asawa po, Panginoon, I pray po, Panginoon, kung may pagkataon pa namin balik mo sa iyo, nila mo, Jesus, alaya sa kaya, halabalaya sa kaya, malaya sa kaya, Jesus, Lord, hallelujah, Lord. Tinubos mo kami sa kasalanan po, Panginoon. Tinubos mo kami sa sumpa ng kasalanan, Jesus. Bear with the Holy Ghost. Bear with the Holy Ghost. Hallelujah, Holy Ghost. I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Father po, Panginoon, maski po, Panginoon, kanyang pamilya. Mabuksan ang kaalaman. Maligtas po, Panginoon, ang kanyang pamilya, Lord. Hallelujah, Francisco family, Panginoon, Jesus' name. Amen and amen. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. Ligtas po, Panginoon, pamilya po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, Lord. May pamilya po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Doon sa pamilya, ganun po, Panginoon. Hallelujah. Dikita kami in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sa Padre natin, Panginoon. Nalis sa militas mo, Panginoon. Ang pamilya ko na nalis in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon, sa Padre kong po, Panginoon. Kung problema man sa kanyang pamilya po, Panginoon, Lord. O God, kung mayroon po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Magkahiwalay po, Panginoon, dahil, Panginoon, sa kasalanan, patawarin mo sila. Gusto ko, Panginoon, mabago, Panginoon, at magbabago na po, Panginoon, Lord. Manatili na ng isang asawa, hindi po, Panginoon, Lord. Marami po, Panginoon, pray po yung pinapag Holy Ghost. Gamitin mo si Dr. Panginoon, maging halimbawa sa anak ko, Panginoon. O God, hallelujah. Nagdubos mo na kami sa sumpa ng kasalanan ng Jesus name. Ano rin po, Panginoon, ng pamilya, Panginoon, Lord, ang hindi ko pamilya ng Jesus Christ. Bless mo, Panginoon, Lord, sa everything. Hallelujah, Lord. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Bless po, Panginoon. Hallelujah. Ito po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, akala ba, Jesus? Mayroong problema niya po, Panginoon. Ikaw nabigay ng solusyon po, Panginoon, Jesus name. In Jesus name. Pagiging po rin natin ang Panginoon. Pray natin sa Panginoon, Lord, na mga bata, pag-uwi mo sila. Salamat po. Hallelujah. Si Mary Grace po, Panginoon. Nag-iisa ka na po, Panginoon, Lord. Mr. ka na po, Panginoon. Pagbuhan, Panginoon, Lord. Malilito na pumanaw na po, Panginoon, Lord. Salamat na balik po, Panginoon. Ikaw mga kaluluwa sa iyo, Jesus name. Hallelujah. Sister Shirley, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless na. In the name of Jesus. Mr. Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless niyo po, Panginoon. Salamat na napalisin natin sa iyo. Nawa po pinakatagpo siya ng kapayapaan sa iyo lamang. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Nakatagpo ng kapayapaan sa iyo, Panginoon, Lord. I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang pagkapasya nila, hallelujah. Natanggapin ang pagkakapayapaan, ang pagkapala po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Tuwing, Panginoon, Lord. Father Romel, sa baby, Panginoon. Kalabuhay. Hallelujah. Isumpa ko yung pagkapala po, Panginoon, Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, bless the Panginoon,
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Si Javi, Panginoon, bless niyo po, Panginoon. Hallelujah. Maging matapat sa iyo na mag-bless sa kanyang motor, Panginoon. Hindi lang ang motor ang maging blessing, kundi maging blessing po ang buhay. Ang pamilya po. Lord, I pray po, Panginoon, si Joshua, mula sa blessing po, nagbili ng pagkakala ko, Panginoon. Dahil kita po, binibili ng pagkakala sa kanya na manatili sa blessing, hindi sumpa mo, Panginoon. Dahil ang blessing, hindi sumpa mo. That you will bless, hallelujah. And they will bless us, will bless. And because of the all the days of the blessing, yan ang pagkakala ko, Panginoon, dahil sa kanya. Kung marami sa iyo, sa gawain ko. Thank you, Lord. Nag-iisa ako sa iyo. Pagkakulo sa iyo, tayo. Wala promise. Long sa iyo. Hallelujah, Lord. Pagkasilisan ko ng mga sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ito po, Panginoon. Ang pamilya ko ito iyan. Tapos yung bless mo, Lord. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, pag-ayos sa kanila, Panginoon. Dapat isagurado ka lang, hallelujah, buhay sa iyo. Kung mayroong pagkamali pa, hindi nituwid na po, Panginoon. In Jesus' name, ganun po, Panginoon. Bless you, Panginoon. By the power of the Holy Ghost. Hallelujah, the Lord is with you, Panginoon. Amen and amen po kayo sa akin ng pag-iwanan na hindi magpasukan kasi ng Espiritu ko din. Hindi masunurin ang anak, Panginoon. So, in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Sa pangalan ng po, Panginoon Jesus. Lord, step by mo, Lord. Hallelujah. Paul, hallelujah. Ang kanyang mga anak po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yung sa Diyos ko, Panginoon. Sila niya, hallelujah. Sila po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah sa kanyang Panginoon. Kaya nga mga anak po, kanyang asawa po, Panginoon, Lord. I pray na huwag na mabalik ang karamdaman nito. Mas itakulo ang karamdaman nito. Ang salva ka naman. Malusot na naman. Malusot na naman. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. I pray po kayo ng anak ni Ba. Panginoon, Lord. Amat ni Panginoon si Gabriel. Hallelujah. Bless Panginoon, Lord. Hallelujah. Siya. Kanyang anak malapit po, Panginoon, Lord. Sa Jeros po, Panginoon. I pray po, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Namumuhay na patuloy na sa iyo, Panginoon. Ito, Panginoon, Lord. Si Erika, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Cristo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ganun mo si Sarah po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yung siya po, Panginoon. Maging matino, maging maganda kanyang buhay. Hallelujah. Bukasan niyo po, Panginoon. In Jesus' name, I pray po, Panginoon. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Ito mga bisita po, Panginoon, Lord. Kasi yan sila ni Espiritu Santo po, Panginoon. Salamat po. Ang ganito, hallelujah, Panginoon, Lord. Hallelujah. Now, hindi, Panginoon. Hallelujah. O God, bago, Panginoon. Ang kanilang pagkasya, kundi patuloy paglingkod sa iyo, Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil sa amin ito, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Okay, para tayong pagpapalain o para matanggap natin pagpapala, magbigay tayo ng tithes and offering dahil sa pagbibigay, may buhay, may pagpapala. Amen ba? Do you believe it? And you will receive blessing. Hallelujah. In giving, there's blessing now. Then, hallelujah. Let us give, and God will give us more to you. Awitin natin sa Pinoy. Hallelujah. Give what you have. Give what you have. The Lord will bless you.